Mga kabombo, mga Kastar Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang dating kinatawan mula ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at ngayon ay nagsisilbi rin bilang counsel o abogado ng ilan ho sa mga pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign. Kapiling natin si Attorney Nery Colmenares. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po. Ay magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Jaira at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Nais po namin kayong makuhanan ng reaksyon bilang malapit ho sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Ano ho ang inyong naging reaksyon hinggil dito sa pagtatakda na magsisimula na ho yung trial at naitakda ito sa 30 ng Nobyembre. Ano ho ito? Mas maaga ba ito sa inaasahan po ninyo o mas atrasado na, Attorney Nery? Actually, sa totoo lang, matagal nang hinihingi ng pamilya niyan at 2017, 2018 pa pinatay yung kaanak nila. 2026 na, Bombo Dennis, hindi pa nagsimula ang trial dahil sa napakaraming motion ni President Duterte para madelay ito. So natuwa kami sa desisyon ng korte ng trial chamber na i-deny ang sinasabi ng depensa at nila President Duterte na 19 months na delay ng trial. Kasi 2027, 2028 na yan eh. So, masaya kami na at least na-deny yun. At ready naman sana ang mga biktima na i-present na mag-trial na before that. Pero natuwa na rin kami na at least pinayagan ng korte ang November 30 this year na simula ng trial. Just to enlighten us, ano ho ang ating expected dito sa full trial, alinsunod ho dun sa mga proseso ng International Criminal Court, knowing na may iba ho silang mga paraan at patakaran na ginagawa dyan sa pag-handle ng mga kaso, lalo na ito, crimes against humanity po ito. Attorney Nery. Yes, well, may dalawa pang status conferences itong June at July, no? We will see kung ano pa. Ang natira lang naman na pag-usapan nila ang disclosures at ang mga pag-stipulation ng facts. Ano ba yung mga facts na pwede nang pag-agrihan? Yung wag nang pagdebatehan para maayos na yung daloy ng trial. So, at pangalawa, syempre, yung number ng witnesses at mga ebidensyang i-present. So, yun na lang ang i-resolve sa dalawang status conferences na nakaset nitong June. No? Yung trial mismo, magsimula syempre ang prosekusyon at ilahad ng prosekusyon yung elemento ng krimen. Basically, ang element ng krimen itself, no, ng murder, no, at attempted murder, ay una, may common plan si President Duterte at ang ilang mga kasapakat niya, katulad ni Senator Bato de la Rosa at iba pa. At pangalawa, may order siya na ipatayin yung mga addict o yung mga drug suspects and therefore in-execute ito. So, yun lang naman ang ipuprove namin. Siyempre, ipapatunayan doon na may order siya. Doon lang ang may debate. Kasi sabi ni President Duterte doon sa confirmation of charges na hindi totoong may order siya. At ang mga pagpatay daw na yon ay ginawa ng mga kapulisan lang na pumatay ng araw na yon, no, ng mga ilang taong magda-drug war sila. So, actually, nagulat ako doon nang sinabi niya yon sa confirmation of charges hearing noong January kasi nilaglag niya ang mga pulis niya. Ibig sabihin, sinasabi niya na hindi akong gumawa, hindi ko inutos yun. Pumatay sila na walang utos ko. Na klaro naman na inutos niya talaga yun publicly. So, in essence, nilaglag niya rin si General Bato de la Rosa. Kasi parang yung depensa niya na hindi niya inutos yun, parang di sila Bato de la Rosa ngayon yung gumawa noon, yung mga kapulisan at si Bato de la Rosa was the chief PNP then. Kaya ang warning kay General Bato de la Rosa, mag-ingat na siya kasi pagdating na sa trial, malamang isa siya sa malalaglag doon sa trial na yon. So, yun lang naman ang mga ebidensya and we think napakalakas ng ebidensya ng prosekusyon at ng mga kaanak ng biktima
At tingin namin wala nang ebidensyang maipresent si President Duterte sa trial para sabihin wala siyang kinalaman sa drug war. Kaya delay siya ng delay kasi alam niya pag trial na, mahirapan na siya mag-submit ng ebidensya na wala siyang alam doon sa drug war, wala siyang kinalaman doon. At sigurado tingin ko, alam niya na malamang sa hindi, makukonvict siya sa trial. Okay. Ang akin pong katandem, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong. Okay, Attorney, Yes, mentioning, Jaira. good morning, Attorney. Mentioning Senator Ronald Bato de la Rosa, no? Ano naman po ang inyong hamon para dito kay Senator Bato, knowing na ito'y nagtatago na, no? And one of the co-perpetrators dito sa war on drugs case ni former President Rodrigo Roa Duterte, and mayroon itong International Criminal Court arrest warrant. Well, alam niyo wala na akong hamon kay General Bato kasi talagang klaro naman na gusto niyang tumakas ayaw niyang magpahuli matapos niyang sabihin na gusto niyang samahan si Tatay Digong sa Hague biglang umalis o tumakas Ang hamon ko actually sa PNP Kasi hindi ako makapaniwala na ang PNP kalaki ng budget na binibigay ng Kongreso sa inyo ha. Libo-libo ang PNP at si Bato de la Rosa isa sa pinakakilalang tao sa buong Pilipinas. Wala akong alam sigurong patrolman kahit yung pinakamababang PNP officer diyan na hindi kilala kung sino at anong itsura ni Bato de la Rosa. Tapos hindi niyo mahuli-huli. Parang atang hindi ka panipaniwala na hirap kayong hulihin yan. At ako, hinahamon ko ang PNP na pag hindi nyo yan mahuli sa madaling panahon, may agam-agam talaga ang publiko na may kakutsaba siya dyan sa loob. Nalalaman niya lahat ng operations nyo, alam niya kung anong plano nyo. Kaya hirap kahulihin ng PNP si Bato de la Rosa. Nagulat nga ako, NBI ang nag-serve Nung panahon ni President Duterte, PNP ang nag-serve dito kay Bato de la Rosa, NBI na, hindi na PNP. Kaya ako, mas doon ang hamon ko sa PNP at sa gobyernong Marcos, syempre. Syempre, parang ang hirap naman pag ordinaryong mahirap na may na suspect hinuhuli nyo. Pero pag malalakas pala na katulad ni Bato de la Rosa, hindi nyo mahuhuli. So, yun ang hamon sa NPNP. Sa ngayon, ang tingin ko, meron dyan kakutsaba sa loob na nagwa-warning kay Bato kung sakaling may dragnet na gagawin ng PNP sa kanya. And mga karagdagan pang issue dito sa Pilipinas, bilang dating mambabatas attorney, ano po ang inyong reaksyon sa kasalukuyang mga pangyayari sa Senado at ang pagkakaroon ng kaso ng halos lahat ng majority block members nito, attorney? Talaga una kong reaction dyan, may warrant of arrest, tapos binigyan siya ng protective custody. Ito ang problema sa mga senador at kahit kay Senator Bato de la Rosa na nung panahon nyo si President Duterte ang presidente. Nag-order na arestuhin si Trillanes, sinerve yun sa Senate. Tapos arestuhin si Leila de Lima, sinerve din yung warrant of arrest sa Senate. Bakit pagdating sa'yo ngayon, iba ang tono nyo? That's the first. Ang second, ito naman ikalaga sa issue ng impeachment, bigla naman kayo nagbago. Nung panahon ni Leila de Lima at ni Trillanes, ayaw nyo, bumoto sila online. Nakakulong sila, ayaw nyo. O ngayon, baka kayo ang makulong, gusto niyo bumoto kayong online. Yan ang mahirap sa batas ni President Duterte at ni General Bato at ng ilang mga senador dyan. Double standard Pagkalaban sa politika pala, yurakan mo, tapakan mo. Pero pag kayo na, bigla kayong dapat hindi kayo tratuhin ng kapareho ng pagtrato nyo sa iba nung panahon na sa puder kayo. Kaya sa akin, disagree ako dyan sa bagong ng Senate na proposal nila na online voting. Kasi wala yan sa una muna. Siyempre, dati-rati kung yun ang rule nyo, bakit hindi nyo i-apply ngayon? At pangalawa, klaro yun, yung punto nila para magkaroon ng boto
para sa impeachment ni ni Vice President Sara Duterte. Okay, thank you so much, Attorney. Bobo Danis? Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Nery, sa pagtugon sa amin po mga katanungan ngayong umaga po na ito, and mag-ingat po kayo. Maraming salamat din po. Thank you. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Nery Colmenares kaugnay ho ng usapin dyan sa kaso ni former President Rodrigo Duterte na umusad na nga ho at malapit na sa full trial sa Nobyembre at 30. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.